Okay, magandang gabi po mga kababayan na nakasubaybay ngayon at nakikinig. Tayo ay dapat talagang mapagpasalamat dahil nakukuha pa natin makarinig ng salita ng Diyos, magkaroon ng pagbulay-bulay sa mga bagay na ginawa niya sa ating buhay at patuloy na ginagawa. And at the same time, yung patuloy niyang hangarin, plano sa ating buhay. Kaya ito po yung panahon, alam ko, ako'y naniniwala, na ginawa ng Diyos upang lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga taong related sa Panginoon by spiritual birth, ay magkaroon ng pagbulay-bulay ng malalim sa puso upang mapag-isip natin kung paano kumilos ang Diyos upang makuha niya ang atensyon ng sanlibutan. At higit sa lahat, mapalalahanan tayong mga anak ng Diyos na patuloy nating hangarin sa ating buhay na sana may palaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Because Romans chapter 1 verse 16 it says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe." Kaya sa gabing ito, ay may handa po natin ang ating mga puso. Ito yung pagpapatuloy ng pag-aaral na ito na sadyang napakahalagang pansinin pagkat ang spiritual application nitong nangyayari ngayon sa ating paligid, which is the COVID-19, ay makuha natin sa Biblia sapagkat based on the meaning ng salitang virus ay any member of a unique infectious agent. So isa pong uri ng infection ito. And then kung kunin naman natin po yung spiritual na kahulugan, yung something, no, ito yung figurative na meaning to something that poisons the mind of soul. Bago natin talakayan yung pangatlong letra, pagkat natalakay na po natin yung letter C and O ng spiritual virus of COVID-19 according to the Scripture of Truth. Saglit po tayong manalangin, samahan po niyo ako ng masinsinan. Panginoon namin Diyos, maraming salamat na idagdag mo ang pagkakataon na ito upang minsan pa nagbigay kami ng napakataas, napakahalaga, taos pusong pansin, pagbulay-bulay, pakikinig ng iyong salita. Alam po namin ito yung paraan mo kung paano mong ginawa ito nung nakaraang panahon. Sa pamagitan ng direct boses mo, Panginoon, ay nangungusap ka sa mga taong pinili upang sila ay magpatotoo sa mundong ito habang lumilipas ang panahon. Kami naman po ay nagpapasalamat dahil naisulat ang mga ito para sa aming katututo. Now we have the written words of yours. Hiniling namin ang gabay, pangunguna ng iyong Espiritong Banal upang makuha namin, matandaan namin, matutunan namin mga bagay na nais mong idagdag imulat sa amin. At ito ang aming lalakaran hanggat kami ay pinagkakatiwalaan mo ng buhay. Prepare the hearts and minds of thy people, every listener at this moment, Lord. Hayaan mo po ang iyong Espiritong Banal ang siyang mangusap, ang siyang humipo ng bawat puso upang aming madama ang iyong paghahangad na napakadakila sa lahat ng nabubuhay ngayon. Whether yan po ay mananampalataya o hindi, whether yan ay may relationship pa sa iyo o wala, kundi Panginoon ay magawa po ang nararapat hanggat kami ay pinapahiram mo ng buhay. Narito po kami, Ama, mangusap ka sa amin, tulungan mo kami, madali pong maunawaan ang bawat talata sa iyong banal na aklat na aming babasahin. At hangad namin, Lord, marami pa, mayroon pang mga kaluluwa na maabutan ng mga tunay na Kristiyano, na maramdaman po ng mga taong yan yung care, yung pag-ibig mo, Panginoon, na nasa Panginoong Jesucristo, kung bakit ito'y 2,000 taon na ang nakakaraan na sacrifice mo. Here we are, Lord. Bless your words. Bless each everyone's heart. In Christ's name. Amen. So sa gabi pong ito, nagaya po ng ating nasimulan na pag-aaral, napakalaga
na mapansin natin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao, lalo na sa ating mga Kristiyano. Blessed tayo dahil nandito pa tayo at namumulat sa mga nangyayari na hindi natin alam. Lumilitaw na lang mga bigla, mga bagay na nakakagulat, mga bagay na ito pala ay ang paraan at isang paraan ng Diyos upang ang mundo ay kanyang makuha ang kanyang pansin. Ito pong ating pinapag-aralan na gaya ng ating nasimulan, Spiritual Virus of COVID-19 according to the Scripture of Truth. Hinango natin sa isang kahulugan ng virus, which is something that poisons the mind of our soul. So, sa matuwid na salita, itong virus nito mayroong spiritual na poison ito, na kung saan ay ating makikita na ay aking nakikita na mapapansin natin na meron din palang ganito na bagay na paraan ng Diyos upang maunawaan ng tao ang iba't ibang paraan ng iyong pangungusap. And then of course, pag disease, dahil ito isang uri ng disease, an interruption. So, na-interrupt po ang pagiging abala ng tao sa pagtatrabaho, pag-aaral, at iba't ibang mga gawain. Yung parito ng ganyan because of this dangerous, deadly disease. Ito po yung ating napag-usapan na at itong unang appearance ng word na disease, na gaya ng ating pag-aaral, ay doon po sa Exodus 15:26, after na sila po ay umahon dun sa Red Sea, napunta na dun sa wilderness, and then dun na po nagsimula ito nung magkaroon ng murmuring dahil hindi sila nakahagilap kaagad ng tubig o walang tubig, may tubig man mapait. Kaya ang kondisyon ng Panginoon, dahil ayaw po niya kasi yung ganong ugali, nagpakita na siya na makapangyariang gawa in the past ng kanilang buhay, lalo na po yung pinakamahirap na alisin sila dun sa Egypt, which is a type na po ng sanglibutan, ay nagbigay po ng babala ang Panginoon, nagbigay ng kondisyon ng Panginoon, na gaya ng binabanggit ng verse 26 ng Exodus 15, na ito po ay applicable sa lahat ng panahon na may paniwala sa Diyos, lalo sigit mga Kristiyanong nagsasabing sila ay naniniwala sa Diyos, kinikilala ang Diyos, tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. The same condition kung ang naging history ng tao sa mundong ito ay tumimo ng malalim ang katotohanan ito, ay siguro palagay ko po ay hindi magiging ganitong takbo ng buhay. Lalo na sa Garden of Eden, kasimple lang. Sabi ng verse 26, so ulitin lang po natin, then we will move dito sa pangatlong letra ng tinatawag po nating COVID or coronavirus, which is a compound word na pagkatapos po natin ay kinuha po yung acronyms nito, no? If thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none, yan po yung promise, I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth. I am the Lord that healeth. Ako ang Panginoon na nagpapagaling. Now, tubunan natin ng pansin yung unang representation na letra ng COVID, which is C. And then, dalawang word po ang ating ginamit dito, conceit and contempt. Na kung titignan po naman natin, talagang ito naman nakakagalit sa Diyos ang ganitong ugali. Yung ganitong attitude, yung ganitong spirit. Kaya po yung mga tao po ay nag-aaway-away. Yung tao ay naglalamangan, yung tao ay nag-iinggitan, ang tao po ay nagpapatay, yung nagiging resulta, no? Conceit, S o C-O-N-C-E-I-T.
ang simpleng kahulugan nito, kapalaluan. Kapag ako, excessive pride in oneself, self-righteousness and self-justification. And then, yung pong isang word ay contempt, act of despising, lack of respect or reverence for something or someone, willful disobedience. So ito pong unang letra na ito, nagsisimula sa letter C, itong COVID-19, dito na po halos tumatakbo ang ugali ng tao. Kapalaluan, pagkamakaako, walang iniintindi kundi sarili, nakalimutan niya may lumikha sa kanya. Nakalimutan niya may nagpahiram ng buhay sa kanya. Nakalimutan niya na ang lahat ng kanya ay sa Diyos. Nakalimutan niya na ang may hawak ng kanyang hiningat buhay ay walang iba kundi yung Creator, yung lumikha, and that is God. And then at the same time, ay nag-evolve, nagkakaroon siya ng masidhing act of despising, kawalan ng respeto, kawalan ng pagpapahalaga, paggalang sa Diyos na lumikha, sa Diyos na nagpapakain, sa Diyos na nagpapakilos sa Kanya. So iyon po talaga yung masakit sa panig ng Diyos na lumikha, sa panig ng Diyos na pinanggagalingan ng kabuhayan ng tao, sa panig ng Diyos na nagdadagdag ng more days sa ating buhay. And then, napag-usapan po natin yung pangalawang letra, ito po yung O, na may kinalaman sa offense. Pag-offense, an infraction or pagsuway sa batas. A breach o paglabag of moral or physical code. Ito yung sin, misdeeds. Kaya sabi po ng 1 John, yung transgression of law. Yung sin is the transgression of law. So ito po ay stumbling block, katitisuran. Marami pong tao, no, na isang kahulugan nitong offense ay katitisuran. Katitisuran. At alam naman po natin, kaya tinawag na ilang beses na isulat sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo na siya po ay dinescribe at in-announce sa Biblia na stumbling block, nagiging stumbling block, rock of offense. Bakit? Pagdating po sa kanya ay yung pong mga malalaking ulo ng mga tao, mapagmataas, malaki, na po prideful, talagang pong whenever na po ang salita niya ay involved na ipapahayag, ayaw nilang marinig yun. Ayaw nilang marinig, natitisod, nagagalit, iba-ibang reaksyon. Pero yung mga tao, nagbigay ng pansin, marahil ikaw yung isa ka dun. Pangalawa, na-realize mo, iba ito. Ito yung God na napakataas pero nagpakumbaba at nagkatawang tao para mag-suffer sa laman para sa ating kasalanan. Ang sarap po na lasahin ang bagay na yon, na merong napakataas, makapangyarihan sa lahat. Pero ginawa po niya ang pagpapakumbaba upang mamatay dahil dun sa kamatay na yon. Ayun po yung kalutasan ng problema ng tao sa kasalanan. Dahil wala na pong hinto, talagang gugulo ang kasalanan. Ang bunga ng kasalanan, kamatayan, nandiyan na po, iba-iba na ang mangyayari. Sakit, trouble, kamatayan, gulo, ano po yung po yun. So ito po yung offense, an infraction, pagsuway of law, a breach o paglabag of moral or physical code. Yan po yung kasalanan, misdeed. Stumbling block, ito po ay synonyms ng insult. Insult. Hindi namamalayan po ng tao ay naiinsulto po ang Diyos na pinanggagalingan ng kabuhayan natin. Kapag po ang kanyang salita na matagal nang pinasulat, we have the complete revelation of the Lord. That's why meron na po tayong isang aklat. Kaya ulit-ulitin kong sinasabi, yung Psalm 68:11, the Lord gave the word, great was the company of those that publish it. Hindi po mapiplis ang Diyos kung hindi po maniniwala ang tao sa kanyang salita. Kasi sabi po ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, Romans
10:17. Because ang salita ng Diyos, yan ang pagbabasihan ng haharapin ng tao. Mula nung ikaw ay magkaisip, ano ang naging attitude mo sa salita ng Diyos? Nagkaroon ka ba ng desire? Nagkaroon ka ba ng pagnanais? At ito ay napapansin mo, may nangangaral, may nagpapakayag. Pinansin mo ba ito? Nagkaroon ka ba ng desire na buklatin ang kanyang aklat? Alamin dito yung kanyang plano at kalooban. Why did he die? Why did he die? Why did he die? At pinapaliwanag ng Biblia. Ano ang dala niya rito? Anong sadya niya? I'm talking about the Lord Jesus Christ. Why did he die? Bakit naparito siya? Anong sadya niya? Anong dala niya? Ano ang nais niyang mangyari sa tao? Inalam mo na ba yan? Ikaw nakikinig ngayon. Maliwanag na ba sa iyo yan? O just alam mo lang, pag dumarating ang Marso o Abril, ito yung kamatayan na matay si Kristo sa Kalbaryo. Pag dumarating yung tinatawag nating buwan ng Disyembre, ito yung alleged na kaniyang kapanganakan. O iyan po yan. Yan ang general ng iniisip ng tao. Yan. And then, maraming mga tao ang paniwala ay lahat ay magkakaroon lang ng isang paghatol. Yan ang general judgment. Ay hindi po. Iba-iba po. Ang kahatulan ng kasalanan ginawa na po niya sa Calvary. Ang punishment sa eternity magsisimula sa buhay ng tao pagka namatay na siya. Pagka lisan na po ng kanyang kaluluwa sa kanyang body. No po, that will be the beginning. Anong kanyang eternity in hell kung hindi po niya tinanggap yung life pang langit, yung buhay pang langit, yung Savior galing sa langit, yung nagbayad ng ating kasalanan, no po? Yung nagbigay ng dugo para ang tao mapatawad at hindi na magagalit ang Diyos. Yung tao ay mabawi niya sa pagkaalipin kay Satanas at mailipat sa Diyos. From darkness unto light, from the power of Satan unto God, upang ang Panginoon ang hahawak sa iyong buhay. The only way na ma-attain mo yan ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Now, ikaw na kapatid, ikaw na Kristiyano, kumilala tumanggap kay Jesus Christ. Ano sa iyo ito? Ano sa iyo ito? Meron ka bang burden and desire na ito ay may kwento, may balita, may bahagi sa kinaukulan na marahil ay mahal mo sa buhay, na marahil ito ay best friend mo sa eskwelahan o sa trabaho? Kaya ito po isang bagay na dapat nating sa alang-alang. And then, ang pagtuunan po natin ng pansin dito ngayon, mga kapatid na kayo, mga mahal po namin tagapakinig, yung letter B. Pag-usapan po natin itong letter B ng COVID-19. So we have the conceit and contempt, and then the offense. The offense. Katitisuran. Nagagalit yung tao. Nagre-react negatively pag narinig ang salita ng Diyos. Pag about Jesus Christ ang pinag-uusapan, lalo na po yung mabisyo na ayaw niyang tanggalin ng kanyang bisyo, samantalang alam naman niya, marami sa kanyang paligid, marami siyang kilala, namamatay sa ganitong klaseng sakit. Pero patuloy pa rin inaabuso ang kanilang mga sarili. Now, ang pangatlo na letra sa COVID-19 ay violence. Violence. Ito pong violence, ito ay offshore, ibig sabihin sanga o supling, or a thing that develops from something else. Pag sinabi nating violence, ito ay sanga o supling, na na-develop mula sa ibang bagay. Gaya po ng tinatawag po nating salitang revolt, riot. Yan po yung pinanggagalingan yan. Revolt, riot. Pag violence, kung titignan po natin ang kahulugan ng violence, ito ay use of physical force so as to injure, abuse, damage, or destroy. Yan po yung violence. Ito ay use of physical force so as to injure ang layunin, manakit, mag-abuso, sumira, ano po? At ito po ang ating mapapansin sa ating kapaligiran sa history ng tao. So-called magkaibigan pag nag-away, magpapamilya nag-aaway, magkaklase nag-aaway, kasama sa trabaho mag-aaway, magkapitbahay nag-aaway. Iyan po, sa pamagitan niyan,
Pag nauminit ang ulo, talagang makikita mo galit na galit, nagngingit-ngit, lumilika po ng violence. Violence means the use of physical force as to injure, abuse, damage, destroy. Pangalawang meaning, intense, turbulent, or furious, and often destructive action or force. Pag violence, ganyan po ito. Masidi, nangangalit, no po? Malimit na ito po ay destructive action. Pangatlong meaning, vehement feeling or expression. Ito ay kalupitan, karahasan, kapinsalaan, lupit, dahas. Sa palagay ho ninyo, sa kasaysayan ng tao on the record, sa history, sa inyong nakikita, nasasaksihan sa araw-araw ng inyong buhay, wala ba kayong nakikitang ganyan ang nangyayari? Na kapag umiral po yung discontentment ng tao sa kanyang buhay, talagang gumagawa ng gulo yan. Mga tao kuminsan ay inorganize para sa makasariling layunin, nang gugulo po yan. Okay? Mapipansin na lang ninyo sa mga streets, sa mga lugar, kapag ang mga tao na yan, sila po ay nagpahayag ng kanilang selfishness, ay mapapansin natin, walang bagong pintura dyan, walang bagong ginawa dyan kung hindi nila sisirain. Newly painted, susulatan. Mambabato na kung anong binabato just to express yung violent nilang attitude. Napakahirap po yung ganon. Napakahirap po yung ganon. So mapapansin po natin, ang unang banggit po ng salitang violence, makikita natin sa Genesis chapter 6. Tingnan ninyo yung Biblia, yung salita ng Diyos. Sa Genesis chapter 6 verse 11. Ito po yung unang banggit ng salitang violence. Bago po nagkaroon ng world o ng tinatawag nating malawakang paglubog ng mundo. Like panahon po ni Noah, ito ang pinag-usapan natin. Ito pong Genesis chapter 6 verse 11. Papansin po natin dito, Genesis chapter 6 verse 11. The Bible says, dito po sa verse na ito, ay makikita natin dito sa 11 and then basahin natin up to 13. Genesis 6:11 to 13. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ito po yung nakita ng Diyos. Kasi ang usapan po rito, what follows? Yung pagbaha. Ito po yan, buong mundo na nilubog ng Diyos. At nakikita nila yung mga markings ng pangyayaring yan sa mga bundok at mga iba-ibang lugar, no po? And then marami silang nadidiscovery sa ilalim ng lupa na kanila pong nauhukay. And then ang daming iba-ibang mga teorya ang lumalabas diyan. So, ang lupa also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So, verse 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Nakasubaybay po palagi yun. Pag merong corruption, may violence. Pagkatandaan mo, pag may violence, may corruption. And then, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Ano po yung makikita natin dito? Yung term na the end of all flesh is come before me. Sana po itong paglitaw ng COVID-19 ay hindi pa ito yung katapusan ng lahat ng laman sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng nabubuhay ngayon. Pero ang laki-laki ng message niya.
napakabilis, very rapid po yung increase ng mga victims, yung mga deaths na po, at bagal naman yung recovery. Kaya yung po mga tao ay nagkaroon ng fear. Pero kung minsan yung fear na yun po, na sila'y takot mamatay dahil sa COVID-19, meron namang isang uri ng violence na gaganap, takot mamatay sa gutom. Kaya ho sila ho'y nagwawala. Kasi ho, the principle and the very important thing na unang gagawin ng isang tao, kahit na ho walang karamdaman o walang bagay na gaganap, kung siya po ay may relationship sa Diyos, kung siya po ay sa Diyos, na alam niya pag mamatay siya, 100% alam niya tutungo ng langit. Ang kanyang pinangahawakan, ang kanyang pinaniwalaan, ang kanyang tinanggap sa kanyang buhay ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, which is finished. John 19:30, it is finished, sabi ng Panginoon. Nung kanyang bayaran, lutasin ang problema ng kasalanan ng tao. Na po? And then, ang magandang balita po doon, ito malimit natin pinag-uusapan pag dumarating ang March or April, yung kanyang pagkabuhay na maguli. That is the victory na nangyari sa buhay ng paggawa ng Panginoon sa pinakamahalaga na regalo gawa ng Diyos para sa tao para ma-avoid ang eternity in hell with fire that quench not. So yan po yung ating nakikita. God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence. So mga kapatid at kayo po na mga mahal namin nakikinig, that is the very first mention of the word violence. And then, ang huling banggit sa aklat na dito sa book of Old Testament books, which is the book of Malachi. Na po? At dito po natin makikita yung huling banggit ng violence na subject natin pinag-usapan, which is a part of the COVID-19. Okay? Ito yung spiritual virus, violence. Sabi ng Malachi chapter 2 verse 16, for the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts, therefore take heed to your spirit that you deal not treacherously. Kamandaya, no? Kamaglinlang. And then, para maging maliwanag po yung violence with his garments, we have to compare that with Psalms 73 verse 6. We have to compare that with Psalm 73 verse 6. Therefore, pride, nandito na po, lumitaw na po talaga yung pinaka sikreto dito, no? Kumbaga sa kuwan, ang king of pride sa Genesis, sa Job 41 ay si Satan po yan, sa anyo po na Leviathan. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Yung pala yung mas maliwanag na kahulugan ng violence with his garments. Violence covereth them na tulad ng garment na sinuot mo, na cover yung body mo, ay ganyan po yung nangyayari, na gaya ng isang kasuotan ang bumalot sa mga tao itong uri ng violence na ito. Yan arang ang takbo ng kanilang buhay. Hindi ho mapakali. Away dito, away doon. Trouble dito, trouble doon. Pagre-rebelde dito, pagre-rebelde doon. Bakit? Dahil po sa kanila pong hangarin sa kanilang sarili na hindi po inintindi, hindi po inaalam yung kalooban nung naglikha sa kanila. Noong panahon na yon ay walang sawa po na nagme-message ang Diyos through dreams and vision, through a sign and called out na mga lingkod niya upang may padala, may paabot ang kanyang mensahe, ang kanyang warning, at ang kanyang mga bagay na gagawin. If. Yan lang po yun. Ganun ka lang kasimple. Ngayon, pagdating naman po sa New Testament, so first, sa Old Testament, unang banggit ng violence, Genesis chapter 6 verse 11. Yung huling banggit sa Old Testament, Malachi 2 verse 16.
Sa New Testament naman, saan unang nabanggit yung salitang violence? Ito po, napakalagang susi yan sa pag-aaral sa Biblia. Law of first mention. Matthew 11:12. Sa Matthew 11:12, makikita po natin dito, sa Matthew 11:12, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Take it by force. So, yan po yung ginagawa. Ito po yung, ang pagkaiba po ng kingdom of heaven at saka kingdom of God ay yung pong kingdom of heaven, ito po yung political aspect, the visible aspect. While yung kingdom of God, kung titignan po natin yung chapter 14 verse 17 ng Romans, ito yung spiritual aspect. Okay? Merong physical aspect, may spiritual aspect. The Lord Jesus Christ, may spiritual aspect ang kanyang kalagayan as God, that is Son of God, and then Son of Man, the physical aspect. Kaya para matandaan po ninyo yung principle na yun. Okay? And then mapapansin po natin dito, the kingdom of heaven, the political aspect, kasi po, siya po yung naglalagay po ng paghahari. Pero hindi po siya naghari, kundi nung kasaysayan yan, alright, ay mga tao po ang kanyang ina-assign para po sila yung mag-lead sa group of people o group ng isang bansa o group ng isang kaharian. So tawag po dyan ay kingdom, the political aspect ng pagre-reign ng Panginoon. Sa political aspect, the visible aspect, ang kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. So, hindi lamang po during that time sinasabi na niyang mangyayari, kasi lalo na po doon sa tinatawag po nating tribulation, bago po ang pag-establish na rito ng 1,000 taon na paghahari dahil na-postpone ito, na-cancel because of their rejection. When I say their rejection, the chosen people Israel, para po alisin sila sa pagkaalipin ng Roman Empire. Kasi naging alipin po sila ng Babylonian Empire, mga Gentile nations po ito. Medo-Persia, Grecian Empire, the Roman Empire. Yan po yung nangyari. Kaya po talagang pinagmalupitan nitong Satanas using mga people upang itong chosen people ng Diyos, which is the Jewish, the Israel, ay kanila pong pagkaisahan na ito'y pagmalupitan. At nakikita na po ninyo ang takbo ng deliberation, usapan doon sa United Nations na po, kapag po ang Israel gaganti sa mga nananakit sa kanyang mga mamamayan, sumisira sa kanyang bansa, nagre-react po yung mga ayaw sa Israel, no po, at dadalhin sa United Nations. Pinakikinggan naman ng majority ng United Nations. Ang ginagamit lang po ng Diyos para hindi natutuloy yung condemnation ay sa pamagitan ng bansa na gaya ng United States of America to veto yung resolution na nangyari doon sa United Nations condemning yung pagganti lang ng Israel sa mga tao na unang gumawa ng katampalasanan sa kanyang bansa. Mostly, na makikita po natin, self-defensive ang bansang Israel. Bakit hindi kino-condemn itong nagpapalipad na mga rockets, nanununog, pumapatay ng mga lahi ng Israel sa ngayon, sa panahon na lumipas hanggang ngayon? So, ayan po yung background niyan, makikita natin dito. So, dito po ay makikita natin, unang banggit ng violence sa New Testament, nandito sa Matthew 11:12, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Ngayon, i-describe po natin ang mga violence na ito batay sa mga salita ng Diyos, because one of the spiritual viruses nitong COVID-19 ay yung ang una, yun ang conceit, palalo, kataasan, kayabangan,
And then yung contempt, talagang dinidespise nila ang sa Diyos. Yung tama, yung ayaw ng Diyos. Itong Diyos dinidespise, ayaw nilang tanggapin yung kanyang terms, ayaw nilang tanggapin ang kanyang salita, ayaw nilang tanggapin ang kanyang paraan, ayaw nilang tanggapin ang kanyang kalooban. And then dito po makikita natin, ito po yung mga ilang mga batay sa mga talata sa Biblia na kasulat, yung violence, different forms of violence na makikita natin dito. Una, sa Genesis chapter 6, 5, and then 11 to 13, ay mapapansin natin dito, the same, and God showed that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. So yun po yung unang napapansin at pinapansin ng Diyos, yung kalagayan ng puso ng tao. Yung tao pwedeng magkunwari yan. Iba yung sinasabi, iba yung nasa puso. Pandaraya, panloloko, cover up. So yan po yung ating makikita. Pero ang tinitignan ng Diyos, ikaw na tao nakikinig, kapatid, at po tayo, ang puso natin tinitignan. Kaya po nagaganap yan, nakita po ng Panginoon ang puso ng tao, generally speaking. Lalo sigit siyempre ay nadidismaya sa attitude ng marami po sa mga professing Christians na yung kalooban niya na pangarap niyang magawa na hanggat may opportunity ay wala pa rin. Hindi pa rin ginagawa ng iba, o kung hindi man marami o kung marami man. Bakit ho? Yun po yung general nakikita ng Diyos. Unconcerned, indifferent. So dito po mapapansin natin, ano po yung ating napansin sa Genesis 6 na isang form ng violence? Earth-filled violence and corruption. Earth, lupa. Ayan ang mundo, earth-filled violence and corruption. Po yan ang ating nakita rito. Bakit? Okay, kita mo yung imagination lang dito. Magsisimula kasi sa heart yan eh. Yung kanilang imagination dito puro masasama. Evil continually. Ayan po yun. The every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yun ang unang napansin ng Diyos sa puso ng tao during that time. And then of course, hindi lamang yung puso ang nakita niya na talaga doon sa physical aspect, yung practical aspect ng kanilang buhay. Pansinin yung verse 11. And the earth was also, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ito na po yung practical aspect. Ito na po yung nakikita, the manifestation of what man has in his heart. Evil thoughts of his heart. No po? Yan po yung yung nakita ng Diyos. Pagdating sa verse 13, and God said unto Noah, the end of all the flesh is come before me. Ito na po. Kaya eventually, mag-decide na po ang Diyos. Ano sa palagay ninyo, bago dumating ang mga ganitong kalamidad, mga plague na ito, mga diseases na ito, sa palagay niyo, hindi ba halos pareho lang yan? Nakita ng Diyos, generally speaking, ang mga puso ng mga tao, believers and non-believers, in Christ. At nakakalungkot po kung ang mga puso ng Kristiyano ay meron din ganyan. Sana po, hindi yan ang pangkalatang umiiral sa lahat ng puso ng mga Kristiyano. Sana. Kasi hindi naibabalita ang dapat may balita na mabuting balita ng kaligtasan. Na hindi dapat ikahiya. Sapagkat ito'y magbubunga ng enlightenment, kaliwanagan, doon sa mahal mo sa buhay. Sinasabi mong best friend. Palagi mong kasama sa eskwelahan at sa trabaho. Kapitbahay, palagi mong kakwentuhan marahil. Ano po yung action ginagawa natin? What is in our heart? Yan po, earth-filled violence and corruption. Sa palagay ho ninyo sa takbo
pangyayari all over the world, kung kayo po ay sumusubaybay ng mga balita, bumabasa ng mga news sa mga newspapers, nakikinig sa television at and then nanonood, sa palagay ano po yung nakikita? Di ba ninyo nakikita yung violence? Alright? Mga dating bansang tahimik pero napasukan ng mga evil spirit. Nagsisimula yung gulo. Yan na po. Puro makasarili yan. Gusto na, ang maplis lang yung sarili. So yan po yung earth-filled violence and corruption. Ang pangalawa, ito yung letter B. Ito yung letter B natin, judicial violence. Ano po yung judicial violence? Ito yung administration of justice. Nagtalaga ang Panginoon mula pa noon ng mga hukom. Okay, mga pahukom, kasi naibigay na po ng Panginoon yung kanyang gusto, yung batas. Alituntunin ng buhay ng tao. Alright? And then, to regulate yung pamumuhay ng tao. Ngayon, para hatulan, kung mali, ito ang katumbas niyan na parusa o kabayaran. Kung tama, ito yung may bibigay diyan. Puro lahat po meron yan eh. Meron po yan, kaakibat na ganti o bagay na ayon sa ginawa. Judicial or administration of justice violence. Tingnan po natin yung Ecclesiastes 5 verse 8. So, nai-record in the Bible, ano ang mga pinagagawa ng mga katiwala ng Diyos na ang in-expect niya ay maging matuwid sa paghatol, pagtalakay, right? Pag-administer ng hustisya. Ecclesiastes 5:8. Akala ho natin dito, kung kayo sumusubaybay ng balita, mapapansin ninyo, corrupt ang mga judicial system all over the world. Kahit paano naman, meron naman tapat, may totoo, nakukuha talaga, nakakamtan talaga yung pong hustisya. Alright, so Ecclesiastes 5:8, if thou seest the oppression of the poor and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter. For he that is higher than the highest regardeth, and there be higher than they. Ano po ang pinupunto dito, ginagawa po ng mga hukom na ito? Perverting judgment and justice. Pero sabi nito, yung pansinin masyado yan. Okay. For he that is higher than the highest, sino yun? That is God. Ang pinakamataas. For he that is higher than the highest. Sino ba yung mga highest dito sa mundong ito? May mas mataas pa diyan. Sabi rito, iyan ay sinasaalang-alang yan. And there be higher than they. Panginoon ang kausap nila diyan. Panginoon ang kanilang kakaharapin diyan. So yan po yung nangyayari, no? So po yung nangyayari. If thou seest the oppression of the poor and violent perverting judgment and justice in a province, and marvel not the matter, for he that is higher than the highest regardeth, and there be higher than they. So po ito, violent perverting of judgment. That's a form of violence. Violence po yun. Sa harap po ng Diyos. That is God's judgment. Okay? So, violence. And then, meron pong another one, ito yung letter C natin, forms of violence. Kasi itong isang uri po ng disease ito o virus. Alright? Violence. Na ito po ay offshoot ng revolt, pagre-rebelde, na po, riot ng mga tao. Letter C, makikita natin dun sa Matthew 11:12 na binasa natin kanina, na, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. So po yan natin nakikita rito. Ano ito yung letter C natin? Ang letter C po natin, ito yung ating mapapansin sa letter C po natin, una yung earthly field violence and corruption.
Letter B, judicial violence. That is administration of justice. Alright? Violent perverting of judgment and justice. Letter C, political and armed violence. Political and armed violence. Kaya nakita po natin kanina doon, no? And then, ito po yung kaugnayan ng Matthew 11:12, Luke chapter 3 verse 14. Luke chapter 3 verse 14. Ito po yung time na ito yung sinabihan ni John the Baptist singgil po sa Panginoon. And then, kung ano ang gusto niya. Then, a group of peoples ay tinatanong nila, what shall we do? Then, sinasagot ni John the Baptist. Ay, ano makikita natin sa Luke 3. Alright, kung atin pong bubuksan ng inyong banal na kasulatan, sa Luke chapter 3, ito po yung account niyan para magkaroon kayo ng idea after na sinabihan sila nitong mga nakikinig hinggil sa ating Panginoon ng pasimula, no? Ito paghahayag dahil nag-show up na po ang Panginoon. And the people asked him saying, verse 10 ng Luke chapter 3, sabi nila, what shall we do? Sinagot sila, he answered and said unto them, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none. And he that hath meat, let him do likewise. Ano po ito? Ito yung magandang dapat gawin generally ng tao, yung pagtutulungan. Ito yan. Nakikita po natin yan. So ito yan, natututan nila dito. So ano natin nakikita kung kayo sumusubaybay itong nangyayari sa panahon nitong COVID-19. So naglabasan na po rito talaga yung may malambot na puso, tumutulong talagang pera nila yon. Sakripisyo, pinapakita talaga. Ay, kasi marami sila, meron sila, kaya binabahagi po nila yon. Pagpalain po tayo, pagpalain kayo ng Panginoon sa mga bagay ganyan. Yun po'y kalooban ng Diyos. What shall we do? Di sinagot, he that hath 2 coats, bigay mo yun, pamigay, bigay mo yung isa. Alright, kung meron ka rin pagkain, share mo yung iba. Yan lang po yung principle diyan. Verse 12. Then came also the publicans. Ito yung working force. Yung mga tao, maaaring ganyan, iba-iba yung mga gawain yan, iba-iba yung biyaya nilang pinanggagalingan. And then came also, verse 12 po ito, publicans, publicano. Ito yung mga nagtatrabaho sa custom, sa mga pagkakitaan ng pera, lumilikom ng pera para sa pamahalaan. Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do? Ayan ho yung kanilang tanong naman, Yan ay group. And he said unto them, exact no more than that which is appointed you. Huwag ka sobra dyan. Kasi pag sumobra, corruption yun. Exact no more than that which is appointed you. Okay? Kung ang sweldo mo, alright, o kaya yung bagay na ganito lang, dapat, ang singilin mo, merong under the table, pinipressure mo yung tao, dinadagdagan mo, at yung sobra sa'yo yun. So, yan po yun. So, kaya nakarecord, matagal na po nakarecord sa Biblia, that's why nabuo itong violence na ito. Pag hindi na ho nagustuhan ng mga tao na iipit, pinipressure, talaga napakabigat yung pinapataw na kondisyon, talaga magwawala ho yun. And then meron pong pang-atlong grupo ng mga tao, right, under the political system, and the soldiers likewise. Mga sundalo ito, armed people, armed group ito, right? And the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? Ano naman ang gagawin namin? So, yan, ang ganda ng dito, yung confrontation dito, And he said unto them, una, do violence to no man. Kasi pag mayroon nga namang mga armas, ito ho yung malakas na manakot sa tao, mag-influence sa tao. Bakit? Pag tumutol ka, pagbabarling ka, So dito po sa Pilipinas, may mga grupong tao ganyan, mga armed group,
not necessarily sila po ay legitimate na soldiers ng bansa. At meron din naman po sa grupo, no? Sa grupo na yan na sila po ay talagang sundalo ng bansa, no? O ng iba't ibang bansa, sila rin po ay gumagawa ng violenting gawa para takutin yung tao, mapilitan yung tao, magbigay or what, ganito ganyan. Wala. Do violence to no man, neither accuse any falsely. Ito nangyayari, no? Gumawa ka ng ganito, hindi po. Minsan planted, etc., no? And then, ikaw gumawa nito, ikaw yung nakita, yung ganun, no? So, yan, accuse any falsely. And be content with your wages. Kontento kayo sa mga sweldo ninyo. Alam naman ninyo, may mga grupo dyan, organized group, ay itaas ang sweldo. Pero nandudumi, nagkakaroon lang sa daan. No? Minumura ang pamahalaan, minumura yung mga nasa pamunuan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw tunay na naniwala sa Diyos, your main responsibility is to pray for them. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. And then, pupunta ka ng 4 and 5 kasi yung 4, acceptable kasi sa Diyos yan. And then, gusto ng Diyos maligtas ang lahat. And then, sa verse 5 ng chapter 2 ng 1 Timothy, there is only one mediator between God and man, Christ Jesus. Very clear. Anong ginawa niya sa verse 6? Binigay ang kanyang sarili, a ransom for all. Yan po yung napakagandang news nun. Kaya kung ikaw ay saved na talaga, kayo, na mga matatalino at magagaling sa bansang ito. Ano ba? Na kung paano kiniklaim ninyo kayo Kristiyano, bakit ang sama-sama ng bibig ninyo kung umatake kayo sa mga namumuno? Alright? Na walang galang, walang respeto. Ang nire-require lang po ng Diyos nakasulat, pray for them para mapayapa ang buhay, ang wika. Ginagamit po sila ng Diyos, nilagay sa kanong sa Diyos sila mananagot dyan. Wala sa iyo ang katungkulan mo, pre. Pwede kang mag-suggest na merong respect. Ibigay mo yung suggestion mo na may respect kasi sila'y ordained authority, nilagay ng Diyos dyan. O yan po yan. Political and armed violence. Very clear. Alam niyo doon sa Leviticus chapter 6, verse 2 and 4, Leviticus 6, verse 2 and 4, mapapansin po natin dito, if a soul sin, ito yung bigay na batas, para mamulat itong lahing Israel, the chosen people, and commit a trespass against the Lord. Kita nyo? Mahirap po, pag binigay ng Diyos ang alituntunin, ang instruction, ang batas, ang kailangan lang po ng mga ordained authority ay ito ay implement. Ganun lang po yun. Huwag po ito ay pakialaman. Huwag po yung pakialaman. Okay? Pagdating mo ng New Testament, dito lang nagkaroon ng revision. Alright, revision. Kung compare ninyo, compare ninyo. Doon lang yung thou shall not kill, nagugulo na sila dun dinefine yan dun sa New Testament. Alright, thou shall do no murder. Kita mo, murder po yung pinag-usapan dun. Okay, so Leviticus 6 verse 2 and 4, if a soul sin and commit a trespass against the Lord, and lie unto his neighbor, nagsinungaling, in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbor. Pansinin nyo, then it shall be, because he hath sinned and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the things which he had deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found. Pinababalik ko, kailangan ho rito ay meron na po yan, ang wika rito, no? And then, pinababalik na po yan. Restore that which he took violently away. Pinababalik. Yan, so yan po yung makikita natin dito
na forms ng violence, earth-filled violence and corruption, judicial or administration of justice violence, judicial violence, political and armed violence, and then letter D, commercial violence. Ito po yung pag-commercial viewed with regard to profit, pakinabang. Alright, kita, yan po yan. Yan ang commercial violence. So ito po may kinalaman sa business section, ano? Business. Yan. So lahat ng nagtayo ng business, lahat po ang hangarin yan ay profit. Wala akong naghahanga dyan ng bankruptcy o yung walang kita. Lahat po yan profit ang nasa mind. Ang nasa objective po nila plan. Commercial viewed with regard to profit. So merong commercial violence. Meron pong commercial violence. Okay? So paano kayang paraan ng kanilang violence, no? Pansinin po natin ang Micah, aklat ng Micah, Old Testament po yan, baka hanapin nyo sa New Testament. Micah 6, Micah chapter 6, 12 to 13. Ang ganda po ng pag-aralan nito. When we compare scripture with the scripture, and then yung hinahanap natin yung contrast and the context, and then yung definition ng Panginoon sa term niya. Huwag kang gumamit muna kung ano-ano, ha. Familiarize yourself first with the Bible, kasi sa Genesis 40 verse 8, interpretations belongs to God. Kaya si Peter ay pinasulat sa kanya, kailangan walang private interpretation, kasi interpretations belongs to God. Ano sabi ng Micah 6:12 to 13? In verse 12, for the rich men thereof are full of violence. Mayayaman. Hindi namang kasisi lang yan, mayaman yan. Hindi po. Meron pong process yan dinaanan. For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth. Ito na po, yan. Magaling magsalita yan, di ba? Yan. Ang tawag yan, may tawag yan yung magaling magsalita, business talk, at saka meron pa yan no? Magaling magkumbinsi ng tao, mamagitan ng salita, no? Ayan, no? Deceitful in their mouth, yan. In verse 13, therefore also will I make thee sick in smiting thee. I want you to notice that. Okay? Gagawin kitang may sakit, yan, in making thee desolate because of thy sins. Napansinin niyo yan? Commercial violence. Nandyan na po yung deceit, kasinungalingan, panloloko sa matuwid na salita. Okay? Yung paraan ng kanilang paghanap buhay ay may halong pangluloko at pandaraya. Ay nangyayari po ngayon sa mga online. Yung mga nag-o-order ng online, maraming nabibiktima dyan. Ganito yung in-order, nagko-complain, bakit ganito yung natanggap, yan. Pero kung kanila pong pakikita, ina-advertise ay napakaganda ho, pero sa totoo lang may nangyayari po. Hindi naman po lahat. So ito yung napansin natin dito, rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongues is deceitful in their mouth. Therefore, also will I make thee sick. Ito, napansin ko ito. Nung ulit kong mabasa. Tapos nakita ko yung salitang sick. Sickness. Ano mangyayari nga kung binigyan ng sickness ang isang nagpapaya na makasarili ang kanyang buhay, pagkatapos ma-ICU ka. O kaya, later on, dadaan ka pa ng magastos na proseso. Sa pag-asang gagaling ka. Ubos ang lahat. Aabot sa isang kalagayan na wala na talaga, useless. Useless na ang buhay. Inaalagaan na lang hanggang hindi na tumakbong maganda ang business, walang magpapatakbo maayos. So ano po ang magiging kahinatnan nun?
Ang daming messages ng Panginoon sa mga nangyayari, pero hindi pa natatauhan ang maraming tao. Hindi pa nag-iisip ang maraming tao. Sakit. Ako po blessed kahit paano, no? Tayo na mga Kristiyano na kahit paano ay at least kahit anong kalagayan mo, hindi ka naman na halos nakakaraos ka lang sa araw-araw. Yung wala kang sakit, alam mo, laking blessing ng Diyos sa iyo yan. Laking blessing ng Diyos sa iyo yan. Yung nakakayahan mo pang maghanap buhay, gumalaw, makapanambahan, lalo na yung pananambahan, kapatid, kung ikaw ay nakikinig. Huwag mong ipagdamot sa Diyos kasi yung oras na ginugugol natin sa Kanya yon. Yung lakas that we have sa Kanya galing yan. Ay yung araw-araw nating buhay na i-deliver sa iyo, galing sa Diyos yan. Pero in return, ano po yung naiting naigaganti? Ni yung oras na pakinggan, pag-aralan, pagbulay-bulayin, kainin yung salita ng Diyos ay tinatamad walang gana ang maraming nagsasabing sila ay anak ng Diyos, ay tumanggap kay Jesus Christ na po bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Yun ang problema. Hosea, aklat ng Hosea, chapter 12, verse 7. Hosea 12, verse 7, he is a merchant, o yan, businessman yan. The balance of deceit, nako, ito na po, are in his hand. He loveth to oppress. Ito, mga businessman to, a merchant, balances of deceit. Kaya yung pong mga business na dumadaan ng mga kunwari mga timbangan, ang dami hong mga nauhuling may daya iyong timbangan. Noon pa ho yun, nangyayari na yun. At nai-record na sa Biblia. Alright? Nai-record na sa Biblia. Yung timbangan, marami silang gumawa ng paraan para ho talagang kumita hanggang mag-reach sila. Ang hindi na namamalayan sa kanilang pagiging deceitful, panluloko, biglang darating ang Panginoon sa kanila, either bigyan ng sakit, o kaya kalamidad, o kaya talang kamatayan na po, and then eventually kamatayan na. Yan po, no? He is a merchant, the balances of the deceit are in his hand, he loveth to oppress. We are talking about commercial violence. And then 11 verse 1 ng Proverbs. Proverbs 11:1, and then pupunta tayo sa letter E. Proverbs 11:1, the Bible says, a false balance is abomination to the Lord, but a just way is His delight. Pag matwid, tama ang iyong timbangan, tuwan-tuwa, galak na galak ang Diyos diyan. Nasisiyahan siya. Alright? Pero kung ang timbangan mo ay false, hindi talaga tama, kaya ako, ano mang ginagawa, iba, meron na talagang pabigat yan nilalagay. Galing na mag-adjust, no? Yun talaga, no? Katapos titimbangin niya ng konti, yung 1 kilo, yung totoo lang, sa totoong timbangan, yung right na sinasabi rito, no? Yung matwid na timbangan, diyan nagagalak ang Panginoon, kulang ng ganitong guhit, no? Yan po yun, no? So, nasa Bible na po yun, no? A false balance is abomination to the Lord, but a just way this is delight. Yan po isang uri ng violence sa harap ng Diyos. Buhay ng mga tao, inagrabyado, dinadaya, niloloko, para kumita at maging rich. Pag rich, sikat, famous. Alright? So yan po yung ating nakikita. Then another one form ng violence, leadership violence. Leadership violence. Mabigat po ito, leadership violence. Siguro, magandang gawin dito siguro, bibitin natin ito, no? Ito yung huli nating pag-usapan. Leadership violence. And then yung last mention ng word violence, ay ito yun kasi napakalawak din ito. Meron tayong makikita rito kaiba. Future po yan magaganap. Pero ngayon pa, ay meron na hong pahiwatig ang Diyos. At kayo na mga Kristiyano nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, and then, alright, and then nagre-research sa history, ang dami niyong madidiscovery. Ano ba itong nangyayari? Bakit nagaganap ito? Alam niyo, pag ikaw ay seryoso, diligent na student ng banal na kasulatan, kay reader,
ay makikita mo, i-reveal ng Holy Spirit siya yan, our teacher in 1 Corinthians chapter 2. Ano makikita ko natin dito sa leadership violence? Matthew 11:12 muna. Okay? May kinalaman na po ito sa tinatawag nating religious setup. Okay? Basta't nagro-rule, ganito yan. Kasi marami ditong lumolobo ang ulo, no? Leadership violence, Matthew 11:12. And from the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence. Sasuffer siya ng violence. Bakit? Dahil sa iba't ibang uri na mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanilang pagro-rule, sa kanilang leadership. No po? At itong style ng kanilang mga leadership. So ito muna, kasi napakaganda po ito pagbulay-bulayin, pero ni-rebuke sila dito ng Panginoon. And from the days of John, ito yung ating makikita po, no? From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Pansinin po natin ngayon yung Mark chapter 10. Mark chapter 10. Sa Mark chapter 10, mapapansin po natin dito ang sinasabi ng Panginoon hinggil sa leadership violence. Mark chapter 10, 42 to 45. 42 to 45, ito na po nilatag ng Panginoon ang tamang pagro-rule. Ang uri ng puso ng pagro-rule. Alright? Attitude, the kind of spirit when you rule. Alright? Mark 10, 42 to 45. But Jesus called them to him and saith unto them. Alam ba ninyo, you know that they which are accounted to rule. I want you to notice that phrase. Accounted to rule. Alright? Sino yung mga nailaan na mag-rule? Tinawag ng Diyos mag-rule, mag-lead. Yan, ako, masela nito, no? You know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship. Small L po yung lordship dyan, no? Ito yung kanilang pinapractice over them. Nakala mo sila ay Diyos. Okay? Na gusto nila ay sila ay sambahin. Kung paano ang takot, ang sanguri ng takot ay para sa Diyos, ay gusto nila mailagay din sa kanila. Alright? Yung spirit, yung attitude ang tinitignan dito. Yung attitude, yan po yung naisilabas ng Panginoon na katotohanan. There's nothing wrong. Halimbawa ka, nagro-rule ka, pero the way you implement the authority na nilagay ng Diyos sa'yo, okay, kaiba ang spirit na nakikita. Over the Gentiles exercise lordship over them. Small L yun, ha? And their great ones exercise authority upon them. Sobra ang pag-i-implement nila dun sa authority binigay to rule. Ano po yun? Ano ang correction ng Panginoon diyan? But so shall it not be among you. Dapat hindi ganun sa inyo. So kinorek na ng Panginoon yung uri ng ganun na pamamahala. Whether yan po ay sa church or saan man. Pero practically dito yan ay, usapan dito yan ay yung pagro-rule sa mga tao na dapat inilaan ng Diyos para i-rule mo, i-lead mo. Yan. Ano ang dapat magita sa isang nagli-lead o sa isang nagro-rule? Sabi ng Panginoon doon sa verse 43, but so shall it not be among you, but whosoever will be great among you shall be your minister. Yan ang spirit. Kung sino yung pinakadakila sa inyo, siya yung maglilingkod. And then, bakit daw? Kaya makikita ninyo sa last verse natin babasahin. Sa verse 44 ng Mark chapter 10, and whosoever of you will be the chiefest, siyang pinakapinuno, yun ang ruler, shall be servant of all. Ito po yung servitude spirit, servitude attitude, na ang dapat pakiramdam mo, ang nasa isip mo, ay ikaw ay lingkod. Hindi ikaw ang boss. Kasi ang boss ang Diyos. Hindi ikaw. Para kang nag-act bilang Panginoon. Kaya Lordship.
Iba na yung pakiramdam mo sa sarili mo. Napakataas na, parang gaya ng Diyos. Na ito ang hinangad ni Lucifer. Kaya binagsak siya ng Diyos. Naging Satanas. Ayan? Naging devil. Naging old serpent. Yan po yung description ng Biblia. And whosoever of you will be the chiefest shall be the servant of all. Bakit daw? Ito yung halimbawa. Verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. That is the kind of rulership and leadership na hinahanap ng Diyos sa mga katiwala ng Panginoon na inilagay lalo na sa kanyang church. Kaya po yung word na lordship, ito po ay muling binanggit doon sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3. Pansinin mo natin ang 1 Peter chapter 5, dito ho tayo magwawakas. I really appreciate po mga kapatid, your patience to hear, your patience to meditate upon the Word of God. God bless you. I-bless po tayo ng Panginoon because of your heart na may desire to know more from the Word of God. Ito po yung habilin niya dito sa mga elders, na rin po yan ang description ng pastor. Yan po yan. Mga leader, magli-lead, mga elders. Sa Old Testament, may group of leaders, elders. Sabi ng 1 Peter chapter 5, dito sa verse 1, the elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. So, ito yun. Pinakilala ni Peter ang kanyang sarili. Ang wika po niya dito sa mga elders na ito, yun din po yung description ng pastor, feed the flock. Feed the flock of God. Sa Diyos yan, hindi sa iyo yan. Kaya huwag kang malaki ang ulo dyan. Huwag mong takutin yan. Alright? Huwag mong pagmalupitan yan. Flock of God yan. Ikaw ay tagapagkain lamang. Servant ka dyan. Which is among you. Taking the oversight thereof. Taking the oversight thereof. Not by constraint. Yan, hindi ho namimilit. Pag hindi mo mapilit, masunod dun sa gusto mong paraan, dahil sa umiiral na spirit sa iyo, halos murahin mo, halos itaboy mo, yan po yung nagiging attitude. Lalo na, pinipiga mo. Napakahirap na nga ang buhay niya. Pinipiga mo magkalob ng ganito. Binibigyan mo ng presyo. Ano ka? So yan po yun, not by constraint, but by willingly. Makita po natin yung free will. But willingly, not by filthy lucre. Minsan o dito, magbibase ka dun sa giving para lang maging maganda, kaakit-akit ang simbahan mo. Nakalimutan ng mga Kristiyano, mga leader, mga nagrurol, na lahat ng Kristiyano ay templo ng Banal na Espiritu. Ano pang gusto mo doon? Kung ang building mo, yan mo nang naabutan at present, huwag kang magwala, huwag kang mag-isip. Alright, huwag kang maghanap ng kung sino-sinong grupo o mga individual para ikaw ay magkaroon ng magandang building. Para ano? What is your motive? Ito po, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Ito yung verse 3. Neither as being lords, small s, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Anong klaseng example? Be a servant. Kailangan ikaw ay naglilingkod. Pahayag mong salita ng Diyos. Let the Holy Spirit convict these individual people. Show kung ano ang magiging resulta if they follow the instruction of God, if they obey the Word of God. Ganun ka lang. Then yung prayer. Kasi the more talagang sinasabi mo salita ng Diyos na walang pananakot, kailangan ang takot nila sa Diyos na totoo, hindi sa Diyos-Diyosan na tulad ng mga nagrurul, naglilid
na walang ibang hangarin dito ay filthy lucre. Filthy lucre, filthy lucre. Kaya pinipilit yung tao, pinipiga, pinipressure. Bakit? Gusto ni so and so magkaroon ng ganito gagamit ng isang tao, magpahayag sa loob ng simbahan, para yan hamunin, sabihan ng mga miyembro na gawin ito ganyan. Wag. Nakakagulat po yan kasi yan ay uri ng violence yan sa Biblia. Leadership violence. Bakit? Diyan po pinapakita ng Panginoon yung visible aspect ng kanyang gawain. Kasi meron na tayong spiritual life. Ang spiritual life natin nakaupo na sa sangkalangitan in heavenly places. Yung physical, ito yung nakikita ng tao. Ano ang nakikita nilang gawa ng ating physical? Yung visible, yung nakikitang bagay na nagmumove tayo. Pag-araw ng pagtitipon, nasaan ka matatagpuan? Nasaan yung body mo? Templo ng Banal Espiritu. Saan napupunta? Saan napaparoon? Ano ang inaatupag? Ano ang kanyang pinagkakabalahan? Kapatid, alam ng Panginoon, it is between you and God. Ang kailangan lang ho dito, sumunod. If. Yan po yun, sumunod. At hindi yan mangyayari ang mga diseases na ito. So, hindi lang, maaaring hindi ho disease. A kind of disease, no? Ibang uri ng disease. Right? Yung death, hindi mo maiwasan yan. Alright? Luke chapter 12, very clear po yun. Walang ibang iniisip kundi yung mayroon ng yaman, hindi pa kontento, magyaman ng mangyaman, puro self ang kanyang tinignan. Nakalimutan na ang Diyos ang may-ari ng kanyang buhay, ang Diyos ang source ng kanyang kabuhayan, ang Diyos ang nagtitiwala sa kanya ng mga bagay na meron siya. Pero bakit? Pati yung bagay ng Diyos. Ito po yung nakakalungkot. I'm talking about generally, no? Sa lahat ng uri ng tao na nakikinig. At ina-expect ng Diyos, lalo na tayo mga mananampalataya. Ang kailangan lang ho ng Diyos, pagbabago. Pag-amin na tayo ay nakagawa ng something na hindi po natuwa ang Diyos. Nakaligtaan natin yung habili ng Panginoon na magpatutuo. Nakaligtaan natin yung sinabi ng Diyos na alam naman natin sa ating paligid, ang God of this world, si Satan, nasa hostile place tayo. We are in this world, but we are not of this world. Iyan po talaga gumagawa ng bagay. Ang hinahanap ng Diyos, palaging nagtitipo ng kanyang mga anak. Palaging naglalaan ng time ang kanyang mga anak na feeding, no, together. Kumakain sila, no, ng sabay-sabay dahil sabay-sabay silang pagsasalitaan ng Diyos, bibigyan ng instruction ng Panginoon, tuturuan ng Panginoon, i-rebukein kung kinakailangan para makorek tayo doon sa maling lakad ng ating buhay, sa direction ng ating buhay. Ang hinahanap ng Diyos, ang in-expect ng Diyos, lahat ng mga tunay na Kristiyano, ang lahat ng kanilang ginagawa ay makapagluwalhati sa Kanya. Yun lang. Wala tayong may gaganti sa ginawa niya sa Calvary. Hindi mo lahat kayang gantihan ang mga binibigay niya sa iyo. Kaya mong bayaran yung buhay mo ngayon na meron kang pinahihiram ng Panginoon. Wala kang kayang itumbas diyan. Wala. Pag nawala yan, lahat ng mga naipon, pinagpaguran, tapos lahat yan. Lilipat naman po sa aking ganito ganyan. Wala din naman yan Magtatapos lahat yan. Bakit? Susunugin niya yung mundo dito. Sa pupunta yun. So dapat ito ay isipin natin. Mga kapatid, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Salvation, good news of salvation, yun ang pinaka-good thing no, unang magagawa natin. And then, yung tunay na pag-ibig, yung totoong pag-ibig, totoong pagmamahal, totoong pagkikir sa mga bagay that we have. You have time? Do it. Show it. You have something material, na gaya ng sinabi rito, kung may dalawang coat, pamigay mo yung isa. May pagkain ka, gawin din. May blessing ka, share. Huwag ho kayong maging madamot. Marunong ho kayong mag-share. And really, I salute those brethren na talagang napakalaki ng kanilang puso. Do something sa mga blessing na meron sila pinagkatiwalaan ng Diyos. So ito po ang bagay na dapat natin sa alang-alang. Different forms of violence. Just remember this. Health-filled violence and corruption. Look at your paligid ng iyong buhay. Tignan mo ang paligid. Look around. Look around. What is happening? Ano po ang nakikita? And then, judicial violence. Ang inaasahan po ng Diyos ay tamang paghatol.
ibigay ang nararapat. Political and armed violence. Maraming mga bansa na nag-organize na mga armed group of people, sila po ay mag-terrorize. Pumatay ng mga taong group of people na hindi nila kauri, na ayaw sa kanila or something like that sa kanilang ginagawa. Political and armed violence. Pati na po yung pinagkatiwala, konti na possession ng mga tao, ay sila po ay talagang violently kinukuha ho yun. And then commercial violence. Yan, yung business sa ating paligid. Mga nangyayari po yan. And then leadership violence na itong nakakapanlumo sa harap ng Panginoon. Katiwala ka, inaabuso mo, gusto mo maging Panginoon ka rin, no? Pangalawa, ang hangad mo ay filthy lucre, material things. Nagiging materialistic ang marami po na mga pinagkatiwala ng Panginoon. And then alam niyo, pag-usapan po natin, yung pinakahuli, ito ho talaga yan. Mangyayari ho yan sa dulo nitong tribulation period, para lumaganap na po dito ang pagre-reign ng ating Panginoon. So sa ngayon, nakikita natin yan. Saan na kaya tayo rito? Before na mangyari yan, aalisin ng Panginoon ng lahat ng Kanya. Habang may pagkakataon, gawin mo na ang part mo, kapatid. Ang una mong gagawin, magpalakas ka, magpasigla ka, i-practice mo ang pakikiisa sa pamilya ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa gawain ng Diyos, sapagkat ito ang haharap natin pagdating ng judgment seat of Christ, para naman ibigay ang karampatang reward sa lahat ng nagpagod, sa lahat ng hindi nag-complain, kundi nagmahal sa gawain ng Panginoon, sumunod sa instruction ng Diyos hanggat sila'y binubuhay. Ilang po testimony, patotoo. And then the last part, second part ng Galatians 6:10, especially unto the household of God. Titignan nun natin ang ating situation. Do I have something to help somebody sa mga kapatiran? Do you have something to help somebody? Tignan po ninyo. Wag ho yung iniisip lang natin ang ating sarili. And I'm so grateful for this great opportunity. Alam ko po, nagalak na to ang Panginoon because we exalt His Word. We presented, we preach, we proclaim His Word. Salamat po sa tulad mo ay nakinig ka. Kung ano po ang leading ng Panginoon sa iyo, kung ano ang nice ng Panginoon sa iyo, yun ang gawin mo. Never mind kung hindi mapiplease ang tao. Ang i-please po natin ang Diyos. Gawin natin ang buong kababaan, buong pasalamat, patiently, with joyfulness sa ating puso, na buong pagtitiwala. Delight thyself in the Lord and He will give thee the desires of thine heart. Tayo po'y manalangin. As I pray, samahan ninyo ko. Deep from your heart, express our gratitude. Deep in our hearts, yung desire, yung burden ay magkaroon tayo. Pag dumating na po sa normal lang sitwasyon, ay gawin na po natin ang nararapat. Unang nire-require ng Diyos, pakikipagtipon. Gusto niya sabay-sabay ang kanyang mga anak, nakagrupo sila kung paano kumakain ng buong pamilya, para sa loob ng weekdays na yon, isa lang ang kanilang iniisip, yung habilin ng tatay. Yung instruksyon ng Panginoon, yun lang ang kanilang ina-apply. Maiwasan ang dapat maiwasan na nakaka-damage, nakakasira sa kanilang buhay, kundi makikita at mapapansin sa araw-araw nating buhay yung gusto ng Panginoon na mag-manifest sa ating life, na ang ini-exalt, ang niluluwalhati, walang iba kundi ang ating Panginoon. Lord Jesus, so Panginoon, maraming salamat. Nabigay mo napakahalaga at napakasarap na opportunity to study your word at mag-alay ng napakahalagang oras to meditate upon what is happening in this world. Why nagaganap ang ganito? Why nangyayaring ganito? Now, binigyan mo kami ng clue. Binigyan mo kami ng liwanag. Binigyan mo kami ng katotohanan. So, pamamagitan nito ay lalo po nawa na tulungan mo kaming magawa ang iyong kalooban hanggat kami pinagkakatiwalaan mo ng buhay, pinagkakatiwalaan ng mga pangangailangan sa buhay. Salamat Lord, nakakaraos kami. Kami po ay pinapanatili mong ingatan. Iligtas mo ang iyong mga anak sa virus na ito. Keep them safe, keep them blessed,
Keep them, Lord, delighting in you. Keep them trusting in you. At magiging palaging prayerful ang kanilang buhay. Hindi lamang po pinagpipray ang kanilang sarili, kundi pinagpipray yung mga kinaukulan na hindi paligtas ay maligtas. Ang mga kapwa Kristiyano ay may lift up sa kanilang buhay. Yung nakakalimot makaalala, o Panginoon, yung nalalamig ay iinit. Panginoon, yan lamang po ang iyong ligaya. Huwag nawang may pagkait namin bilang iyong mga anak, bilang mga tao nagpapakilala, nagsasabing tumanggap sa iyo, O Lord Jesus, bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Ang aming mga kababayan na abutan ng pangaral na ito, ay sana ho ito ay maging kaliwanagan sa kanila ng karagdagan until ay makagawa sila ng tamang desisyon, ito bilang paghanda for eternity in heaven rather than eternity in hell. Lord, thank you again. Salamat po sa aking mga kapatid na umalalay sa akin na para mag-iipong ito ay maging ganito at ito'y magawa po namin ng living o live streaming na ito ng iyong salita. Thank you, thank you. In Christ's name we pray. Amen. God bless you. Thank you.